Nagsimula nang ibenta ang mas murang NFA rice sa San Juan City sa ilalim ng Food Security Emergency. Kada sako ang naging bentahan sa halagang 1,650 pesos, katumbas ng 33 pesos kada kilo. Sa sistema ng San Juan, nagsagawa muna ng pre-registration para makabag-avail nito. Sa kabila nito, may tuturing pa rin daw mabigat sa bulsa ng ilang mamimili ang isang sako ng bigas. Hiling nila magbenta na rin ng tingi-tinging NFA rice. Samantala, bukod po sa San Juan, ay inaasahan din na magbebenta na rin ng murang NFA rice ang iba pang LGU sa Metro Manila sa susunod na araw. Kaugnay niyan, makakausap natin si San Juan City Mayor Francis Zamora. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Yes, magandang tanghali po, Cheryl, at maraming salamat po sa pagkakasya ng programa. Okay. Mayor, 1,000 sako ng NFA rice. Tama po ba yung initial allocation po sa inyo kung saan nga 1,000 pamilya rin ang nakinabang? Kailan po aasahan yung susunod na stocks? Oh yes, Cheryl, tama po kayo. No? 1,000 sakong bigas po, lahat yan sold out na. Isang araw lang ho, sold out na po lahat yan, Cheryl. No? So talagang kaya kong sabihin na tinatangkilik ng mga San Juanenyo po ang murang bigas na ito. Kung kaya nagsimula na po tayo ng registration para naman po sa second batch po natin. Bakit po batch by batch? Kasi una ho, no, hinahakot pa ho natin yan galing sa NFA warehouse. Hindi ho ganun kabilis maghakot po ng napakaraming sako ng bigas. So depende rin ho yan sa nagiging demand po, no? Kaya ho tayo nagpapa-pre-register sapagkat gusto natin malaman gaano karaming pamilya ba ang gustong mag-avail nitong bigas po natin. At nais ko na rin banggitin po, Cheryl, no? Ngayong umaga, nag-announce rin po ko na simula bukas ay magbebenta na rin ho kami ng tig 5 kilos na packaging. So, magiging available na rin po yung 5 kilos sa atin. So, ang options po natin ngayon ay bumili ho ng isang sako na 50 kilos or 5 kilos na packaging. Kung gusto nila ng 10 kilo, bibili lang po sila ng dalawang packaging na tigli 5 kilo. So, ginagawa rin natin ito upang yung iba naman ho na hindi talaga kayang bumili ng isang sako ay makabili ng isa o dalawa o tatlong 5 kilos na packaging. Depende na ho yan sa kanilang pangangailangan at depende ho sa kanilang budget. Doon po sa inyong registration, ay sabi nyo nga po, to know kung sino yung, kung gaano karami yung gustong makapag-avail nito. Pero pagdating po sa estado ng buhay, meron po ba kayong mas priority? Pagdating naman po sa estado ng buhay, no, wala naman kasing binigay na panuntunan ang Department of Agriculture and NFA pagdating dyan. Except that what we're doing is 1 sack per family or 1 sack per person. Kasi ayaw naman ho natin na pakyawin ng mga negosyante yung 1,000 bigas. So, base rin sa pre-registration dahil nakasaad po rin ang kanilang pangalan, ang kanilang mga address. So, nakikita namin na hindi ito minamonopolize ng mga negosyante kasi nandun po ako kahapon, nakita ko yung mga constituents natin, in fact, lahat sila, kilala ko po, no? Nakita ko na na-spread out po natin ito because clearly, we specified ho, no, na talagang per person po itong 1 sack natin. Pagdating naman po dito sa magiging bentahan ng tigli 5 kilo, ay open naman po yan sa mga taga San Juan. Again, mag-pre-register po tayo. Bakit po kailangan ng pre-registration, Cheryl? Gusto ko lang po linawin, no? Tandaan niyo po, limited pa sa ngayon ng hawak namin na bilang ng bigas. Whether it is 50 kilos or 5 kilos, limited pa ho yan dahil ang karamihan yan ay nasa NFA warehouse pa. Kung hindi ho tayo magsagawa ng pre-registration at merong 3,000 tao pumunta sa City Hall at 1,000 sakong bigas ang meron tayo, eh magkakagulo po yan. At yung 2,000 na pupunta dyan na walang makukuha, magagalit po sa atin yan. Kaya ayaw ho natin na gawing walk-in lang ating bentahan. Mas maganda mag-pre-register para pag makita natin ho, no, na yung unang order natin ay kulang na, mag-order lang tayo ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-5 beses. At hindi naman ho malayo ang ating warehouse ng NFA, dito lang po sa Valenzuela yan. So, in a matter of 1 or 2 days, after ordering, ay dumarating naman po yung stock dito sa San Juan City Hall. Paano po, okay, you're saying na max po na ibinigay nyo, limit per family ay 1 sako muna for now. Gaano For po? now, yes. Then, I'm sorry, please proceed, Cheryl. Please proceed.
Opo. Gaano po katagal din bago sila makabili ulit kapag na-max na nila yung isang sako ng yung pong isang Again, pamilya? opo, wala naman tayong sabihin yung hard and fast rule, no? If they want to register again, para bumili, wala naman ng problema dyan. Opo. Ang sinasabi lang talaga ni Secretary Sue Laurel ng Department of Agriculture, ang wag na wag lang talagang gagawin ay kung ibebenta po ito, no? Wag sa ibebenta lagpas dun sa price ceiling na ipinapataw po ng Department of Agriculture. Kasi naintindihan naman natin na posibleng yung mga retailers natin bibili para ibenta. Kung gagawin ho nila ito, dapat within the price ceiling lang. Kaya ho natin ginagawa rin na one sack per family or per person just to basically monitor na hindi ito binili ng isang negosyante lamang at ibebenta. Kaya mas gusto natin mas marami hong makinabang. Kaya one sack per family po ang ginawa nating sistema or one sack per person. Kung sakali ma'am po ang gagawin, kasi may mga sari-sari stores po tayo, no, na pa ano lang po, pa konti lamang kung magbenta naman din ng bigas. So yung 33 pesos, pwede po nilang ibenta ng anong max? 35, 34 pesos, ganun Yes. po. Ang binabanggit po ay up to 35 pesos. 35 pesos. So, yes. So, mamamonitor naman po yun ng Department of Agriculture, ng DTI. But again, I want to inform everyone na ang San Juan po ay sinalo na ang lahat ng gastusin pagdating po sa paghakot ng mga bigas nito. Yung hauling, yung trucking, yung mga painante, yung pagkamada po no, dito ng mga sakong bigas. Sinalo na ho ng City Government of San Juan ang gastos dyan. Para pag makuha namin siya ng 33 pesos per kilo sa NFA, ibinibenta rin po namin ng 33 pesos per kilo sa ating mga mamamayan. So wala hong patong naman dyan ang pamahalaan ng Luzon ng San Juan. Kagaya po niyan, sabi nyo nga, kailan lang nagsimula? Kahapon. Yung 1,000 sako, halos mauubos na po. Ano ba ang usapan po ng NFA Mayor? Gaano Yes, karami rin per LGU ang kanilang inallocate? Okay, all in all, right now may 300,000 metric tons po no, ng bigas na available. Napakaraming bigas po niyan. Kung kaya ang sinasabi ni Secretary Laurel, race to finish po ito. Ibig sabihin, talagang pabilisan na lang to. Kung ang mga LGUs po ay magiging aggressive sa pag-order, ay mas mabilis na abot po yan sa kanilang mga lungsod. Wala naman silang sinasabing limit talaga ho, no? As long as supplies will last. But again, hindi lang naman dito sa Metro Manila meron silang warehouses, pati sa probinsya meron po, no? At ang alam ko po ay inilulunsad na rin po ito sa ibang mga lugar sa mga probinsya natin. So, kaya naman po ito ginagawa sapagkat meron na hong supply ang Department of Agriculture na nagpapatulong na po sila sa ating mga LGUs na mapalapit sa tao ang murang bigas na ito. Sapagkat kung hindi ho tutulong ang LGU, Cheryl, paano naman po pupunta ang mga tao sa NFA warehouse para bumili nito? No? Magiging mahirap po yan para sa kanila. Kaya ginagawa po ito ng LGUs upang mailapit sa tao ang murang bigas para mas mapadali po sa kanila ang makabili nito. At anumang gastusin konektado po rito, halimbawa yung hauling, yung trucking, yung logistics ay sinasagot na po ng mga lokal na pamahalaan niya. Mayor, tinry mo ba yung bigas? Nasubukan nyo na bang Yes, isaing? actually. Opo, kahapon sinubukan ko po, Cheryl, at masarap siya, maayos siya, no? Kaya wala po ako narinig na any negative feedback sa lahat mo ng bumili kahapon, no? So, maayos po siya. At ginarantayin na naman po ni Secretary Sue Laurel ang quality ng bigas nito. At alam ko naman po, siyempre ayaw naman po mapahiya ng Department of Agriculture po ito. Una na pong sinabi, Mayor Zamora, ng COMELEC na handa silang i-exempt ang NFA rice sales sa spending ban. May formal request na ho ba kayo? I'm in coordination with our election lawyers to formally write a COMELEC about this. At binanggit din naman po ni Secretary Sue Laurel na nakausap niya rin po ang COMELEC tungkol dito. So tayo po ay magsusulat na ng formal at hintay na lang po natin ang kanilang magiging sagot. Ngunit dahil ito po ay isang food emergency at ito naman po ay para sa mga mamamayan, ay kumpiyansa naman po ako na ang COMELEC po ay magbibigay ng exemption dito. Di naman po ito
ginagawa ng pamahalaan ng lungsod para mamulitika. Ito yung ginagawa natin upang makatulong sa ating mga mamamayan. I understand kayo po ang unang lugar, ano po, Mayor Zamora, na nagbenta na ng NFA rice. So far, doon sa inyong sistema, you think may mga adjustment po kayong gagawin para po mas maging mabilis o mas smooth yung flow po nitong pagbibili po o pagbebenta ng inyong lugar na dito po sa NFA rice? Any adjustment? Ang first adjustment po natin gagawin, and this is after day 1, which was yesterday, ay ito nga, yung pag-repack into 5 kilos. So, marami hong bumili ng isang buong sako talaga, ngunit marami rin naghahanap ng maliliit na packaging. So, nag-decision po kami na i-repack into 5 kilos. Parehas din naman na lumalabas yung presyo na 33 pesos per kilo. So, depende na lang sa kanila kung gusto nila lang 10 kilos, then they can buy 2 packs of 5 kilos. No? So, ganoon din naman po lalabas ang presyo. Pangalawang adjustment gagawin namin ay sa aming mga barangay caravan, ito po yung mga tinatawag nating pag-ikot sa barangay kung saan binababa natin ang serbisyo ng pamahalang lungsod, ay magsasagawa na rin po kami ng pagbebenta ng murang bigas. So magkakaroon po tayo sa ating City Hall ng pagbebenta, ganoon din po sa ating mga barangay caravan. So slowly, we will adjust to the situation. At yung pag-order naman po natin sa FTI, ay personal po akong tumatawag sa Pangulo mismo ng FTI, si President Joseph Lo. In fact, kanina kausap ko siya. At nagpapasalamat din nga po kami talaga sapagkat ang full support po ng national government ay nararamdaman po ng San Juan pagdating po sa programang ito. That's good to know po na dinadala nyo na sa barangay kasi tipid din po yun sa pamasahe ng inyong mga residente. But so far, may mga kapwa mayor na rin po bang tumawag sa inyo, inalam kung paano para mahikayat, or may mga kapwa mayor po ba kayong hinikayat na nasimulan na rin na magbenta po nitong NFA rice? Yes, I'm in coordination with our fellow Metro Manila mayors. Meron naman po kaming group chat, may Viber group po kami. At lahat naman po ng mga communication ay ating sinasagawa doon. So I'm very optimistic that this will start in all other Metro Manila LGUs very soon. At ganoon din po sa mga probinsya po, no? Ang Department of Agriculture po at NFA nakikipag-ugnayan na rin po sa LGU sa mga probinsya po natin. Maraming pong salamat, San Juan City Mayor Francis Zamora.